Martial Peak, Kabanata 4781. Pag-aalay ng sakripisyo. Kung mas mataas ang grado ng isang tao sa Heaven Opening Realm, nagiging mas malakas ang isa, at nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng bawat grado. Kunin ang 6th grade masters tulad nila bilang halimbawa. Sa kanilang lakas lamang, sila ay ganap na walang kapangyarihan laban sa isang 7th grade master, higit pa sa isang 8th grade master. Sa mga mata ng isang 8th grade master, ang 6th grade master ay malamang na hindi naiiba sa isang langgam. Ano man ang mangyari, si Yang Kai ay tinugis ng isang 8th grade master. Sa kanyang nakatayo dito na hindi nasaktan, hindi na kailangang ipaliwanag pa kung ano ang nangyari sa huli. Halata na matagumpay siyang nakatakas sa pagtugis sa 8th grade master na iyon. Ang nasabing gawa ay mas nakakagulat at kahanga-hanga kumpara sa kung paano niya hinamon at natalo ang lahat ng 6th grade master sa Langya Paradise ng mag-isa. Noong pangyayaring iyon nagkaroon ako ng pagkakataong makapasok sa Ancestral Land ng Divine Spirit. Tulad ng alam mo, Senior, may bloodline ako ng Dragon Clan. Ang pagpasok sa Ancestral Land ay parang isda na sumisisid sa tubig para sa akin. Patuloy ni Yang Kai. Nakita ng junior na ito ang isang Black Ink Giant Spirit God na pinigilan at tinatakan sa Ancestral Land mula noong sinaunang panahon. Isang Black Ink Giant Spirit God. Naging nasasabik ang ekspresyon ni Yuan Do. Tama iyan. Tumanggo si Yang Kai. Kung pag-uusapan, hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang hitsura ng Giant Spirit God noon, lalo na kung bakit ang isang Giant Spirit God ay pinigilan at tinatakan sa Ancestral Land ng Divine Spirit. Pagkatapos ng lahat, ang Giant Spirit God Clan ay may banayad, halos parang bata ang ugali. Hanggat ang isa ay hindi magunjok sa kanila, hindi sila magalit sa iba. Sa mahabang panahon, ang junior na ito ay nagtataka kung bakit ang Giant Spirit God ay pinigilan at tinatakan noong sinaunang panahon. Anong uri ng labanan ang naganap sa pagitan ng Giant Spirit God na iyon at ng Divine Spirit sa Ancestral Land? Noon pa lang na naliwanagan ang junior na ito ni Elder Shizing na naunawaan ko. Ang Giant Spirit God ay niyakap ang Black Ink. Iyon marahil ang dahilan kung bakit ang mga Divine Spirit sa Ancestral Land ay sumasalungat sa kanya noon. Ang mga mata ni Yuan Do ay kumikinang ng husto kaya siya ay mukhang nakakatakot. Iyon siguro ang dahilan. Mukhang naliwanagan na talaga ang Giant Spirit God. Pabalik-balik na may nasasabik at nabalis ang ekspresyon, bigla siyang tumigil sa paggalaw at nagtanong. Martial Nephew, sigurado ka bang patay na ang Giant Spirit God? Inihayag ni Yang Kai ang pag-alala. Bagaman hindi mabilang na taon na ang lumipas, ang bangkay ng Giant Spirit God ay nananatiling ganap na buo. Sinabi ng mga Divine Spirit sa Ancestral Land na siya ay patay na, ngunit hindi ako sigurado sa mga partikular na pangyayari. Hindi ko pa naobserbahan ang Giant Spirit God mula sa malapitan. Sa anumang kaso, itinalaga ng mga Divine Spirit sa Ancestral Land ang lugar na iyon bilang restricted area, kaya walang sino man ang nangahas na lumapit ng walang ingat. Ang mga salitang iyon ay puno ng kalahating katotohanan. Natitiyak niyang patay na ang Giant Spirit God. Kung tutusin, maraming Divine Spirit na pinamumunuan ng Phoenix Clan at ng Con Clan ang nakipagsapalaran sa panganib at nakipagsapalaran sa katawan ng Giant Spirit God para mag-imbestiga. Ang kanilang pagsisiyasat ay hindi nagsiwalat ng kahit kay titing na pahiwatig ng sigla. Kung ganoon nga ang kaso, may posibilidad na hindi siya patay. Lalong naging nasasabik ang ekspresyon ni Yuan Do. Gaano kalakas ang isang Giant Spirit God? Paano siya napatay ng ganoon kadali? Kahit na ang mga Divine Spirit ay hindi makakamit ang isang bagay na ganoon. Siya ay simpleng pinigilan at tinatakan sa lugar na iyon. Sigurado akong nag-iipon siya ng lakas at naghihintay ng pagkakataong bumangon muli. Pagkasabi noon, tumawa si Yuan Do at inabot niya ang balikat ni Yang Kai. Martial Nephew, ikaw ang lucky charm ng Black Ink Disciples. Nagdala ka ng napakagandang balita pagdating mo. Hunord Master. Tawag ni Gulinger mula sa gilid. Maghahanap ba tayo ng paraan para iligtas ang Giant Spirit God? Mabilis na sinabi ni Yuan Do. Siyempre. Talagang kailangan nating iligtas ang napakalakas na tulong. Gayunpaman, kailangan muna nating kumpirmahin kung buhay pa ba siya. Kung buhay pa siya, dapat natin siyang iligtas. Pero, kung patay na siya, wala nang saysay. At saka, ang lugar na iyon ay ang Ancestral Land ng Divine Spirit. Sa ating lakas lamang, natatakot ako na ang aming pag-asa ng tagumpay ay maliit sa wala. Sa paghusga mula sa kanyang mga salita, hindi niya makumpirma kung ang Giant Spirit God ay buhay o patay kahit na siya ay medyo kumpiyansa na ang Giant Spirit God ay nabubuhay pa kanina. Lumingon siya kay Yang Kai.
Natatakot akong umasa kami sa iyo para sa bagay na ito, Marshal Nephew. Ito ay ang ancestral land ng Divine Spirit, kaya ikaw lang ang malayang makaka-access sa lugar na iyon. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Gagawin ko ang lahat. Tumanggo si Yuan Do bilang kasiyahan. Ngunit, bago iyon, dapat tayong humingi ng payo sa Divine Lord. Sumama ka sa akin. Pagkasabi niyon, sumenyas siya sa kanila at pinapante sila sa isang direksyon. Agad namang sumunod si Zhang Yuquan at ang iba pa na may mga nasasabik na ekspresyon, na parang may magandang mangyayari. Sa kabilang banda, bahagyang bumilis ang tibok ng puso ni Yang Kai. Ang Divine Lord, na binanggit ni Yuan Do ay pilit na ipinaalala sa kanya ang Black Ink Clansman. Kung hindi siya nagkakamali, ang Divine Lord, na binanggit ni Yuan Do ay malamang na ang Black Ink Clansman na nagtatago sa mga anino. Haharapin ko ba ang aking pinakamalaking pagsubok ng napakabilis? Hindi may kakaila na pumunta si Yang Kai sa Langya Paradise para sa layuning ito. Higit pa rito, siya ay nagsusumikap sa direksyong ito. Kaya lang mabilis na dumating ang pagkakataong makalapit sa kanyang target kaya hindi siya handa sa pag-iisip. Sa harap ni Yuan Do at ng iba pa, maaari lang niyang gamitin ang Black Ink Strength na pinigilan at selyado sa kanyang miniature universe para itago ang katotohanan at linlangan sila. Gayunpaman, maaari ba niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan sa harap ng isang tunay na miyembro ng Black Ink Clan? Magkakaroon ba ang Black Ink Clan ng ilang uri ng espesyal na paraan para makilala ang kaibigan at kalaban? Hindi niya alam. Sa kasamaang palad, wala siyang pagpipilian kundi magpatuloy sa puntong ito. Ang tanging pagpipilian niya ay gawin ang mga bagay ng paisa-isa. Sa pinakamasamang kaso, maaari siyang mag-transform sa isang Great Dragon at lumaban hanggang sa kamatayan. Sa pagkakataong ito, may iba pang bagay na lalong nagpagulo sa kanya. Maaaring nakatago ang Black Ink Clansman sa miniature universe world ni Yuan Do. Kung hindi, walang paliwanag para sa kanyang kasalukuyang pag-uugali. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa isang bakanteng espasyo kung saan nakatayo sa lupa sa unahan ang isang altar na may hugis ng 9-layer pagoda. Ito ay ilang 10 metro ang taas at gawa sa hindi kilalang substance. Higit sa lahat, mayroong nakakatakot na aura na bumabalot dito. Si Yang Kai ay nagbabantay laban sa Black Ink Clan at pinag-iisipan kung ano ang dapat niyang reaksyon kapag nakaharap ang tunay na miyembro ng Black Ink Clan. Kaya naman, hindi niya napigil ang matarante nang bigla niyang natano ang altar. Para saan yan? Sa kabaligtaran, ang Black Ink Clan na kanyang binabantayan ay wala kahit saan. Malinaw na alam ni na Zhang Yuquan, Gu Linger, at ang iba pa kung ano ang mangyayari ng maaga. Hindi man lang siguro ito ang unang pagkakataon nila dito, kaya kalmado ang mga ekspresyon nila. Gayunpaman, ang kanilang mga titig ay labis na nilalagnat nang tumingin sila sa direksyon ng altar, na halos parang puno ng pagpipitagan. Humakbang si Yuan Do na may tame time na ekspresyon. Nakatayo sa ibaba ng altar, iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang isang bagay. Isang maikling espada ang lumitaw sa kanyang palad. Pagkatapos, nilaslas niya ang espada sa kanyang palso. Ang maikling espada ay lubhang matalim. Hindi pa banggitin, naalis na niya ang kanyang mga kapangyarihan sa pagtatanggol, kaya sa sandaling ang espada ay lumagapak, ang kanyang laman ay kumulo at sariwang dugo ay bumulwak ng marahas. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagkalat ang kanyang dugo sa altar habang may kinakanta. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang binubulong, ngunit kasunod ng kanyang mga aksyon, ang kanyang buong miniature universe ay nagsimulang manginig. Ang Black Ink Strength ay umikot at pumiglas na parang may sariling buhay. Samantala, si Zhang Yuquan at ang iba pa ay nanunood at naghihintay na may maalab na tingin. Lumingon si Yang Kai sa gilid, lumapit sa tenga ni Gu Linger, at mamulong. Senior Sister Gu, ano ang ginagawa ni Senior Yuan Do? Bahagyang namula si Gu Linger ngunit matiag ang nagpaliwanag gayunpaman. Sinisikap ng Honored Master na makipag-ugnayan sa Divine Lord. Makipag-ugnayan. Bigla niyang naintindihan. Ang Black Ink Clansman ay wala sa miniature universe na ito. Bakit pa nila kailangang dumaan sa mga nakakapagod na pamamaraan? Bagamat hindi alam ni Yang Kai kung saan nagtatago ang miyembro ng Black Ink Clan, posible ba talagang makipag-usap si Yuan Do sa kanila sa pamamagitan lamang ng paggawa nito? Hindi niya maiwasang maging sobrang pag-aalinlangan. Matapos maghintay ng mahabang panahon, nanatiling hindi tumutugon ang altar. Sa kabaligtaran, ang kutis ni Yuan Do ay naging mapatla dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Kahit na siya ay isang 7th grade opening realm master, imposible para sa kanya na magtagal kapag ang kanyang dugo ay malayang damaloy mula sa kanyang palso na parang fountain.
Muling sumandal si Yang Kai kay Gulinger at Bamulong. Senior sister, walang sagot. Patuloy na namula si Gulinger. Ganyan minsan. Hindi lahat ng pagtatangka na makipag-usap ay magtatagumpay. Bakit? Naguguluhan si Yang Kai. Sa lohikal na pagsasalita, ang Black Ink Clansman ay dapat maging very responsive sa Black Ink disciples. Magkagayunman, ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig na ang rate ng tagumpay ng paraan ng komunikasyon na ito ay medyo hindi pare-pareho. Sa kabila ng hindi pag-unawa sa dahilan ng lahat ng nangyayari sa ngayon, maingat na itinala ni Yang Kai ang eksenang ito sa kanyang puso. Kakailanganin niyang iulat ang kanyang mga natuklasan kay Li Yuanwang at sa iba pa mamaya. Bilang elder mula sa Cave Heavens and Paradises, baka may alam sila. Hindi ko rin alam. Dahan-dahan siyang umiling. Makalipas ang isang buong oras, naging kasing puti ng papel ang kutis ni Yuando. Nang malapit nang gumuho ang kanyang figure, biglang nanginig ng husto ang altar. Sa sumunod na sandali, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Iyon ay dahil naramdaman niya ang isang makapangyarihang will na kahawig ng langit na bumababa mula sa langit ng walang anumang babala. Kung ikukumpara sa will na iyon, ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa mundo ay tila walang iba kundi mga langgam. Ganyan ba talaga kalakas ang Black Ink Clansman? Ang kanyang puso ay kumakabog ng husto sa kanyang dibdib. Kasunod ng pagdating ng will na iyon, isang hitsura ng pananabik ang lumitaw sa maputlang mukha ni Yuando. Sabay lakas din ang boses niya. Hindi maintindihan ni Yang Kai ang sinasabi ni Yuando, ngunit malabo niyang nahulaan na ito ay isang uri ng mantra upang ipatawag ang pagdating ng Black Ink Clansman's will. Biglang kumalat ang napakaitim na Black Ink strength mula sa parang pagod na altar at umagos palabas sa lahat ng direksyon tulad ng tubig. Ito ay napakadalisay na Black Ink strength. Agad na lumuhad si Zhang Yuquan at ang iba pa sa lupa habang nakaunat ang kanilang mga kamay sa harapan nila at nakababa ang kanilang mga katawan sa lupa. Patuloy silang nagdarasal sa direksyon ng altar. Natigilan si Yang Kai nang maramdaman niyang hinihila ni Gulinger ang sulok ng kanyang damit. Bahagyang nag-alinlangan saglit, ginaya niya ang kanilang mga kilos at nagpatira pa sa lupa. Ang lacking strength na parang tunay na Black Ink ay dumaloy palabas ng altar at dahan-daang lumapit. Si Zhang Yuquan at ang iba pa ay hinigop at kinolekta ang Black Ink strength sa kanilang miniature universe. Nang matanggap ang pagpapakain ng Black Ink strength, ang kanilang mga ekspresyon ay naging mas nabuhayan. Maging si Yuando, na dumanas ng labis na pagkawala ng dugo, ay tila naging kasing lakas ng dragon at mabangis na parang tigre sa sandaling ito. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, hindi nang ahas si Yang Kai na gumawa ng anumang kainahinala. Hinayaan lang niyang bumuhos ang Black Ink strength sa kanyang miniature universe, pagkatapos ay i-activate ang kanyang lakas para pigilan at selyuhan ito. Ang testamento na bumaba ng walang babala kanina ay nag-iwan sa kanya ng labis na pagkabalisa, sa takot na ang kanyang pagkakakilanlan ay mahayag. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan niya na hindi siya pinapansin ng maharlikang will. Sa katunayan, ang will ay tila kakaiba. Ito ay malakas sa isang sandali at mahina sa susunod, pabago-bago sa isang walang katapusang ikot. Matapos matapang na madama ang enerhiya sa isang sandali, malabong natuklasan ni Yang Kai na ang will ay medyo simple. Walang nikititing na pahiwatig ng pagiging subjectivity. Sa madaling salita, ang will ay nagbigay ng pakiramdam ng isang taong may blanko ang isip. Kung walang mga pag-iisip, kung gayon paano ito nakikipag-usap? Paano ito tutugan sa tawag ni Yuando at bumaba dito? Lahat ay lubhang kakaiba. Ang buong ritual ay hindi nagtagal. Mula sa simula hanggang sa huli, 1 oras lang ang lumipas. Nang matapos ang ritual, ang will na bumaba ay dahan-daang naglaho sa kawalan. Noon lang tumayo si Yuando at tumayo roon na nakakunot ang noo. Sumunod din ang iba at tumayo. Lahat sila ay namumula at kumikinang na para bang nakatanggap lang sila ng malaking pagpapakain. Tumingin si Yang Kai sa paligid. O hindi. Hindi ako pwedeng maging exception. Kaya, lihim niyang pinaandar ang kanyang lakas at pinilit na maging kasing pula ng apoy ang kanyang kutis, na naging maningning na lilam ang kanyang balat. Martial Peak, Kabanata 4782. Mahalagang impormasyon. Ang will na bumaba mula sa altar ay hamupa na, ngunit si Yuando ay patuloy na nakatayo doon na may malalim na pagsimangot sa kanyang mukha. Ang iba ay hindi naglakas loob na istorbohin siya ng walang ingat, kaya tahimik na lamang silang maghintay. Maya-maya, sa wakas ay bamantong hininga siya at itinaas ang kamay. Labas muna tayo bago tayo mag-usap. Nang lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, ang kanyang miniature universe na nakalat palabas ay mabilis na nagsara.
Naramdaman ni Yang Kai na lumabo ang kanyang paningin saglit, at sa oras na bumalik ito sa normal, nakatayo na siya sa silid mula kanina. Sabik niyang tinanong, "Senior, ano ang mga tagubilin ng Divine Lord?" Umiling si Yuan Do at walang sinabi. Si Yang Kai ay labis na nababalisa, ngunit hindi naglakas loob na magtanong ng padalos-dalos dahil baka mapukon niyang muli ang hinala ni Yuan Do. Kinailangan niya ng maraming pagsisikap para makalusot sa organisasyon ng Black Ink Disciples at makuha ang pagkilala ni Yuan Do. Sa makatuwid, ang mga bagay ay hindi magtatapos ng maayos kung muli niyang pukawin ang mga hinala ni Yuan Do. Lumipas ang mahabang panahon bago tuluyang tumangala si Yuan Do kay Yang Kai. "Martial Nephew, maaari ba kitang guluhin para maglakbay muli sa ancestral land ng Divine Spirit? Mangyaring gumawa ng paraan upang matukoy ang buhay o kamatayan ng Giant Spirit God." Tumanggo si Yang Kai. "Siyempre, hindi problema iyon. Natanggap ko na ang pagkilala ng Divine Spirit sa Ancestral Land noong huling biyahe ko doon. Ang mga ordinaryong tao ay hindi pinahihintulutang pumasok sa lugar na iyon kung gusto, ngunit bilang isang Great Dragon, malaya akong makapasok at makaalis sa lugar na iyon nang walang sagabal. Mabuti yan. Ang bagay na ito ay hindi apurahan, kaya maaari kang pumunta kapag libre ka na, Martial Nephew." Pagkatapos ay nagtanong si Yang Kai. "Senior, isang bagay kung patay na ang Giant Spirit God. Pero, paano kung buhay pa siya? Kailangan ko bang mag-isip ng paraan para iligtas siya?" Nagtanong si Yuan Do. "Kaya mo ba iyon?" Saglit na nag-isip si Yang Kai sa katahimikan. "Magiging mahirap. Senior, maaaring hindi mo ito alam, ngunit ang mga Divine Spirit ay nagtitipon sa Ancestral Land. Maraming Divine Spirit na may lakas na maihahambing sa 7th grade at 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Napakababa ng lakas ko doon. Ngunit, kung ang Giant Spirit God ay buhay pa at makakaisip ako ng paraan para iligtas siya, kung gaano karami ang mga Divine Spirit sa Ancestral Land, hindi sila magiging kalaban niya." Tumanggo si Yuan Do. Ang isang Giant Spirit God ay talagang makapangyarihan, ngunit siya ay pinigilan at tinatakan sa loob ng maraming taon. Kahit na siya ay buhay at nakatanggap ng tulong mula sa iyo, mahirap para sa kanya na gamitin ang kanyang buong lakas sa loob ng ilang panahon. Umikot ang mga gear sa ulo ni Yang Kai. "Siguro makakaisip ako ng paraan para madala kayong lahat sa ancestral ng Divine Spirit. Sa ganoong paraan, maaari tayong magtulungan mula sa loob at labas. Senior, ilang Black Ink Disciples mayroon tayo? Gaano sila kalakas?" Sumagot si Yuan Do. "Lahat sila ay natipon na rito." "Oo nga pala, nandyan din si Jiang Yan. Umalis siya para sa isang misyon at hindi pa bumabalik. Ang huli ay si Elder Shizing, na nangangasiwa sa Star Boundary." Bumuka ang bibig ni Yang Kai. "Kakaunti lang ba ang Black Ink Disciples?" Tumawa si Yuan Do. "Sa tingin mo ba ay madali ang pagpapaliwanag sa isang Black Ink Disciple?" Sumagot si Yang Kai. "Ang alam ko lang kailangan mo ang Black Ink Insect." "Tama iyan. Ang paliwanag ng bawat Black Ink Disciple ay nangangailangan ng paggamit ng Black Ink Insect. Ang Black Ink Insects ay ipinagkaloob ng Divine Lord at napakabihirang. Kinailangan ko ng ilang libong taon upang makakuha ng ilan lamang, at ibinigay ko ang huli kay Elder Shizing para gamitin sa iyo. Kaya ganyan yan." Nagpakita si Yang Kai ng pagpapahayag ng realisasyon, ang kanyang puso ay lubos na huminahon. Ito ay kahanga-hanga. Natutuwa akong kakaunti lang ang Black Ink Disciples sa Langya Paradise. Bagamat hindi niya maalis ang posibilidad na nagsisinungaling si Yuan Do sa kanya, tinanggap na ni Yuan Do ang kanyang pagkakakilanlan, kaya hindi na siya dapat kailanganin upang itago ang anumang bagay. Higit pa rito, ang bagay na ito ay nauugnay sa Giant Spirit God. Kung maraming Black Ink Disciples, tiyak na nagpakita si Yuan Do ng mas malaking ambisyon. Sa kasamaang palad, sa napakakaunting Black Ink Disciples, halos imposible para sa kanila na iligtas ang Giant Spirit God, na pinigilan at tinatakan sa Ancestral Land ng Divine Spirit. Higit sa lahat, wala ng Black Ink Insect si Yuan Do na hawak niya. Para sa karamihan ng Heaven Opening Realm Masters, ang Black Ink Insect ang pinakamahirap na aspeto. Kung wala ang banta na ito na nakasabit sa kanilang mga ulo, mas mababawasan ang kanilang pag-aalinlangan kapag gagawa sila ng aksyon sa hinaharap. Mukhang kailangan nating magsumikap para makakuha ng mas maraming kasama. Hinaplos ni Yang Kai ang kanyang baba, na tila nag-iisip ng mabuti para sa hinaharap. Gusto rin ng haring ito, ngunit ang mga pagkakataon na ipinagkaloob ng Divine Lord ang Black Ink Insects ay napaka-unpredictable. Napabuntong hininga si Yang Kai. Kung ganoon nga, dapat ay naliwanagan mo pa ang 7th grade masters, senior. Pagkatapos niyang sabihin iyon,
Tila may napagtanto siya at lumingon para bigyan si Gullinger at ang iba ng isang paumanhin na tingin. Huwag po kayong magalit. Ang junior brother na ito ay hindi minamaliit sa iyo. Napakalaki lang ng agwat ng kapangyarihan sa pagitan ng 7th grade Heaven Opening Realm Master at ng 6th grade Heaven Opening Realm Master. Siyempre, asenso ka rin sa 7th grade Heaven Opening Realm sa lalong madaling panahon. Si Gullinger at ang iba pa ay mukhang walang pakialam at nagbingi-bingihan siya. Bahagyang ngumiti si Yuan Do at sinabing, hindi ganoon kadali. Maaaring magawa ng Black Ink Insect na i-convert ang iba sa Black Ink Disciples, ngunit ang Black Ink Insect mismo ay talagang napakarupok. Kahit na ang First Grade Heaven Opening Realm Master ay walang kahirap-hirap na makakapatay ng Black Ink Insect kung handa sila. Kaya naman kailangan kong hulihin ang iba para maliwanagan sila. Kami ni Elder Shizing ay napakalapit na magkaibigan, kaya palagi siyang walang bantay sa paligid ko at naging maliwanag bilang resulta. Hindi iyon gagana para sa iba pang 7th grade Heaven Opening Realm Masters sa Langya Paradise. Bukod dito, kung nabigo ako sa aking pagtatangka na palitan sila, ang pagkakakilanlan ng haring ito ay hindi nalihim. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Senior, naisip mo na bang paliwanagan si Sect Master Lee? Maibabalik natin siya sa tamang landas. Nagulat ang lahat sa sinabi niya. Sa kanilang mga opinyon, si Yang Kai ay masyadong matapang. Hindi sila makapaniwala na itinoon niya ang kanyang paningin sa Sect Master. Gayunpaman, sa karagdagang pagsasaalang-alang, natanto nila na bagamat ang panganib ay napakataas, kung sila ay magtagumpay, ang mga benepisyo na kanilang matatamasa ay kasuwato ring nakakatakot. Kung ang Sect Master ay magbabalik loob sa iba, ang lakas ng Black Ink Disciples ay tiyak na lalawak na parang snowball na gumugulong pababa sa isang burol. Ang buong Langya Paradise ay magiging base ng operasyon ng Black Ink Disciples kung mangyayari iyon. Hindi ito magagawa. Pilit na ikinaway ni Yuan Do ang kanyang kamay sa isang dismissive na aksyon. Ang cultivation ng Sect Master ay nasa punto kung saan makakalagpas siya sa kanyang mga tanikala at maka-advance sa 8th grade Heaven Opening Realm anumang oras. Walang pagkakataon na magtatagumpay maliban na lang kung mapalapit tayo sa kanya. Kahit lapitan natin siya, wala nang pag-asa basta hindi niya ibababa ang mga depensa niya. Ngumiti si Yang Kai. Ito ay natural na magiging imposible kung tayo mismo ang kikilos, ngunit paano kung si Gupan ang gagawa nito? Bahagyang nanigas si Yuan Do sa pagkagulat, ngunit agad siyang bumalik sa kanyang katinoan. Marshal Nephew, sinasabi mo ba? Ang dahilan kung bakit hindi mo na-convert si Gupan kanina ay dahil kailangan pa niyang sumulong sa Heaven Opening Realm, hindi ba? Ngayong direktang sumulong na siya sa 6th grade Heaven Opening Realm, may pag-asa para sa kanya na umabot sa 8th grade Heaven Opening Realm sa hinaharap. Mayroon siyang higit sa sapat na mga kwalifikasyon para magamit mo ang isang Black Ink Insect sa kanya ngayon. Kapag naging Black Ink Disciple na siya, maaari na niyang maliwanagan ang Sect Master. Napakataas ng ating mga pagkakataon. Time na hinikayat ni Yang Kai si Yuan Do. Napahawak si Yuan Do sa kanyang baba sa pagmumuni-muni, mukhang interesado sa ideya. Gaya ng binanggit ni Yang Kai, ang dahilan kung bakit hindi niya na-convert si Gupan kanina ay dahil ang kanyang cultivation ay masyadong mababa at walang kasiguruhan kung matagumpay siyang makausad sa Heaven Opening Realm. Sa oras na gumawa siya ng mga plano upang maliwanagan si Gupan, lumabas ang balita tungkol sa Starbounder Wise World Tree. Kung ikukumpara, mas interesado siya kay Yang Kai. Iyon ang dahilan kung bakit ginamit niya ang huling Black Ink Insect kay Yang Kai sa pag-asang gamitin ang kanyang lakas para kontrolin ang Star Boundary. Sa ganoong paraan, ang lahat ng sumisikat na bituin na ginawa sa Star Boundary ay magiging reserbang puwersa ng Black Ink Disciples. Kapag nakakuha sila ng sapat na kapangyarihan, ang mga Black Ink Disciples ay maaaring magdulot ng bagyo sa 3,000 mundo. Totoo ang sinabi mo, Marshal Nephew. Sa kasamaang palad, kulang tayo sa Black Ink Insect sa ngayon. Bahagyang tumango si Yuan Do. Ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito. Gagawin ko ang aking makakaya upang hilingin sa Divine Lord na magkaloob ng mas maraming Black Ink Insects. Sa kabilang banda, kailangan kitang guluhin sa usapin tungkol sa Giant Spirit God sa Ancestral Land. Sumang-ayon kaagad si Yang Kai. Walang problema. Tumigil tayo dito sa araw na ito. Si Yuan Do ay nagsimulang umakyat sa kanyang mga paa habang nagsasalita siya. Mabilis na sinabi ni Yang Kai. Senior, ang junior na ito ay may itatanong sa iyo. Tumingin si Yuan Do kay Yang Kai. Sige. Nagtanong si Yang Kai. Nasaan ang Divine Lord? Ang ritual na ginawa namin ngayon lang ba ang paraan para makipag-usap sa kanya? Hindi ba't mas mabuting makilala mo siya ng personal? Mapait na ngumiti si Yuan Do.
Paanong hindi ko naisip na makilala ng personal ang Divine Lord? Magtatapat ako sa iyo, Marshal Nephew. Sa lahat ng mga taon na ito, bagamat paminsan-minsan ay tumugon ang Divine Lord sa aking mga kahilingan, hindi pa siya direktang nakipag-ugnayan sa akin noon. At saka, may pakiramdam ako na ang Divine Lord ay nakulong sa isang lugar. Hindi ko alam kung saan matatagpuan ang lugar na iyon, ngunit ang Divine Lord ay malamang na malapit nang makawala. Nagulat si Yang Kai, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nanatiling hindi nagbabago. Paano mo nalaman, Senior? Tumawa si Yuan Do. Iyan ay dahil ang Divine Lord ay bihirang tumugon sa ritual ng pag-aalay ng sakripisyo sa simula. Siyam sa bawat 10 beses, ang ritual ay hindi magiging matagumpay, kung hindi ako magkakaroon ng napakakaunting black ink insect sa loob ng napakaraming taon. Ngunit, nagsimulang magbago ang sitwasyon mga 100 taon na ang nakalilipas. Ang dalas ng pagtugon ng Divine Lord ay naging mas mataas at mas mataas, lalo na sa nakalipas na dekada. Halos walang mga kabiguan. Agad na nagalak, si Yang Kai. Kung ganoon, dapat ay gaya ng sinasabi mo, Senior. Ang tugon ng Black Ink Clan sa ritual ng paghahandog ni Yuan Do ay nagiging mas madalas. Maaari lamang magkaroon ng isang paliwanag para doon. Gaya ng binanggit ni Yuan Do kanina, ang Black Ink Clansman ay malapit nang makalaya sa anumang bilangguan kung saan sila nakulong. Iyon ang dahilan kung bakit ang komunikasyon sa pagitan ng magkabilang partido ay lubos na pinahusay. Sino ang Black Ink Clansman na nakulong? Saan sila nakulong? Hindi alam ni Yang Kai, ngunit hindi na rin alam ni Yuan Do. Si Yang Kai ay may hindi mabilang na iba pang mga katanungan na gusto niyang itanong. Halimbawa, paano nakipag-ugnayan si Yuan Do sa Black Ink Clansman noong una o paano napinsala si Yuan Do? Sa kasamaang palad, hindi na siya makapagtanong pa sa oras na ito. Sa anumang kaso, sapat na ang impormasyong natutunan niya sa ngayon. Malinaw ang sitwasyon, at oras na para kumilos. At saka, nagpapasalamat lang siya na hindi nawalan ng saysay ang kanyang mga pagsisikap sa Langya Paradise. Black Ink Eternal. Mataimtim na bulong ni Yuan Do bago siya umalis. Ang iba ay sabay-sabay na tumugon. Black Ink Eternal. Pagkatapos, mabilis na umalis si Zhang Yuquan at ang iba pa. Kung tutusin ay hindi nararapat na manatili silang nagtitipon dito. Kung hindi dahil sa pag-anyaya kay Yang Kai para sa isang palitan, magiging mahirap para sa kanila na magtipon sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Junior Brother Yang. Tumawag si Gulinger sa malumanay na boses. Nakapasok na si Junior Sister Gupan sa Five Lights World, tama ba? Tumanggo si Yang Kai. Tama. Ipinadala siya ni Sect Master Lee doon nang matapos ang pagsasanay. Pagkatapos ay ngumiti siya. Upang makatanggap ng kabaitan mula sa iyo, Junior Brother Yang, si Junior Sister ay talagang pinagpala. Kung hindi pumayag si Yang Kai na matalo sa huling sandali, paano nagtagumpay si Gupan? Alam na alam ng lahat ng 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa Langya Paradise ang katotohanan iyon. Hindi ko kayang talunin ang lahat pagkatapos ng lahat. Baka binugbog ako ni Sect Master Lee kung hindi. Galit na nagreklamo si Gulinger. Hindi ka man lang nagpigil sa akin, Junior Brother. Sa panahon ng pagsasanay, hindi lamang siya sinaktan ni Yang Kai kundi pinilit din siyang bilhin ang kanyang healing pill ng sapilitin ng walang diskriminasyon. Sa tuwing naaalala niya ang pangyayaring iyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng sama ng loob. Ha ha ha. Tumawa si Yang Kai, hindi alam kung ano ang sasabihin sa sitwasyong ito. Kasalukuyang nasa loob ng Five Lights World si Junior Sister Gupan. Kasama ka sa pagsasanay sa lahat ng ito, Junior Brother, sigurado akong hindi mo napagmasdan ng mabuti ang tanawin sa Langya Paradise. Bakit hindi ako nagpapakita sa iyo? Maraming masasayang lugar sa Langya Paradise. Marshall Peak, Kabanata 4783. Ang puso ng mga tao ay hindi mahuhulaan. Sa harap ng kahilingan ng isang magiliw na babae tulad ni Gulinger, lalo na sa ilalim ng masigasig na titig ng kanyang matubig na mga mata, malamang na walang lalaki sa mundo ang tatanggi sa kanya. Gayunpaman, umiling si Yang Kai at sinabing, siguro sa susunod. Nais kong pumunta sa Ancestral Land sa lalong madaling panahon upang kumpirmahin ang buhay o kamatayan ng Giant Spirit God. Ang bagay na ito ay nauugnay sa pag-usbong ng Black Ink Clan, kaya hindi ito maaaring maantala. Dahil dinala niya ang Black Ink bilang isang dahilan, hindi niya mapabulaanan ang anumang sinabi niya, kaya, tumanggo na lamang siya bilang tugon. Sana maging maayos ang iyong paglalakbay, Junior Brother. Senior Sister, ingat ka. Aalis na ako ngayon. Kinuyam niya ang kanyang kamao, pagkatapos ay pumailang lang sa hangin at umalis sa isang kisap mata.
Makalipas ang isang oras, maraming tao ang nakasaksi sa legacy disciple ng sect master na si Dongpang na nagbigay kay Yang Kai ng send-off mula sa Langya Paradise. Sa loob ng isang lihim na silid, maraming high-grade Heaven Opening Realm Masters ang nagtipon. Mayroong hindi bababa sa 50 o 60 sa kanila sa kabuuan. Maiisip kung paanong ang 50 o 60 7th grade Heaven Opening Realm Masters na magkakasama ay magiging isang lubhang nakakatakot na puwersa. Bukod sa Cave Heavens at Paradises, wala nang ibang dakilang puwersa na maaaring maglabas ng ganoong lineup. Gayunpaman, ang high-grade Heaven Opening Realm Masters na natipon dito ay hindi mula sa parehong Cave Heaven o Paradise. Ang bawat isa ay kumakatawan sa isa sa mga dakilang puwersa na nakatayo sa tuktok ng 3,000 mundo. Mahigit isang buwan na ang nakalipas mula noong dumating sila sa Langya Territory, ngunit nanatili silang nakatago sa loob ng sikretong silid na ito sa buong panahong ito. Maliban sa Sect Master na si Li Yuanwang, Vice Sect Master Gao Ting, ilang Supreme Elders, Gu Pan, at Dongpang, walang sinuman sa Langya Paradise ang nakakaalam sa kanilang pagdating. Sa sandaling ito, lahat sila ay naghihintay ng isang bagay. Kahit na napakarami sa kanila, ang lihim na silid ay ganap na tahimik. Para sa 7th grade Heaven Opening Realm Masters, ang gayong pasensya ay wala. Tanging si Li Yuanwang, na nakaupo sa pinakamataas na upuan, ang tila hindi mapakali at hindi namamalayan na bahagyang pinagdikit ang kanyang mga daliri. Biglang lumitaw ang mahinang pagbabago-bago ng enerhiya, na sinundan ng tunog ng mga yabag. Naging alerto ang lahat at napalingon sa direksyon ng tunog. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Yang Kai sa lihim na silid sa ilalim ng patnubay ni Dongpang. Bagamat nilisan niya ang Langya Paradise kanina, ang kanyang mga aksyon ay para lamang lokohin ang mga Black Ink disciples. Kalaunan ay palihim siyang bumalik sa Langya Paradise sa tulong ni Dongpang. Ito ay salamat sa kanyang kahusayan sa Dao of Space na ang kanyang mabilis na paglalakbay ay hindi alam ng lahat ng iba pang mga tao sa Langya Paradise, bukod kay Dongpang na nakipag-ayos siya ng maaga. Pagbati, mga nakatatanda. Yumuko si Yang Kai bilang pagbati. Umupo. Iminuwestro ni Li Yuanwang ang kanyang kamay. Nagpasalamat si Yang Kai at umupo. Ilang dosenang pares ng mga mata ang nakatitig sa kanya habang nagtanong si Li Yuanwang. Ano ang natutunan mo? Naunang tinipon ni Gulinger si Zhang Yuquan at ang iba pa sa ilalim ng dahilan ng pag-imbite kay Yang Kai para makipagpalitan ng mga pointer. Bilang sect master, natural na alam niya ang mga pangyayari. Sa partikular, ang mga taong iyon ay nakilala na bilang Black Ink disciples ni Yang Kai. Iyon lamang ay isang malaking dahilan ng pag-aalala para sa kanya. Kaagad na umalis si Yang Kai pagkatapos umalis sa lugar ni Gulinger, kaya walang oras si Li Yuanwang para magtanong ng anuman. May magandang balita at masamang balita. Sect Master Li, alin ang gusto mong marinig muna? Tanong ni Yang Kai habang nakatingin kay Li Yuanwang. Nag-aatubili na sumagot si Li Yuanwang. Pakinggan muna natin ang magandang balita. Sinabi ni Yang Kai. Ang magandang balita ay, bukod sa ilang mga tao na nakilala ko na bilang Black Ink disciples, mayroon lamang 2 iba pang isda na nakalusot sa lambat. Ang isa sa kanila ay isang 6th grade Heaven Opening Realm Master na nagngangalang Gong Wenshan. Gong Wenshan. Nang marinig ni Li Yuanwang ang pangalan, nilinggan niya si Gao Ting. Mukhang malungkot si Gao Ting. Si Wenshan ay napinsala din ng Black Ink. Sa paghusga sa kanyang tono at ekspresyon, malamang na malaki ang pag-asa niya kay Gong Wenshan. Sa kasamaang palad, ito ay walang kabuluhan kahit gaano pa niya ito pinapaboran ngayong siya ay napinsala ng Black Ink. Bagaman ang hitsura ng isang taong napinsala ng Black Ink ay hindi magmumukhang iba sa karaniwan, hindi na sila katulad ng dati sa loob. Bumulong si Li Yuanwang. Nang ang batang iyon na si Wenshan ay unang umakyat sa Heaven Opening Realm, ito ay napunta lamang sa 4th grade. Ang 6th grade Heaven Opening Realm ang kanyang limitasyon. Dahil lamang sa maraming taon ng matinding paglilinang ay nakuha niya ang kanyang kasalukuyang mga tagumpay. Kaya naman, hindi maiiwasang sumuko siya sa mga tukso ng Black Ink strength. Natatakot ako na baka isa iyon sa mga dahilan kung bakit siya pinili ng mastermind. Napabulala si Yang Kai. Tulad ng inaasahan, alam mo ang tungkol sa ilan sa mga misteryo ng Black Ink strength. Sa paghusga mula sa kahulugan sa likod ng mga salita ni Li Yuanwang, makikita na alam niya ang tungkol sa kakayahan ng mga Black Ink disciples na napinsala ng Black Ink na basagin ang mga tanikala ng Heaven Opening Realm at sumulong ng walang limitasyon. Mukhang narinig mo na rin. Sumulyap si Li Yuanwang kay Yang Kai. Tumango si Yang Kai. Hanggat ang mga napinsala ng Black Ink ay may sapat na mapagkukunan, maaari silang magpatuloy sa pag-unlad sa kanilang paglilinang ng walang limitasyon.
Talagang napakalaking tukso iyon. Hindi katakataka na ang Cave Heavens and Paradises ay palaging itinatago ang impormasyon tungkol sa Black Ink mula pa noong sinaunang panahon. Tama iyan. Ang puso ng mga tao ay hindi mahuhulaan. Kung ang impormasyong ito ay kumalat sa publiko, sino ang makakagarantiya na ang mga may lihim na motibo o misanthropy ay hindi magkukusa upang hanapin ang Black Ink strength? Bagamat imposibleng umiral ang Black Ink clan sa 3,000 mundo, palaging may exception sa lahat. Ang kasalukuyang sitwasyon ng Langya Paradise ay ang pagbubukod na iyon. Huminga ng malalim si Li Yuanwang. Tumingin si Gao Ting kay Yang Kai at nagtanong. Nabanggit mo na may 2 isda na nadulas sa lambat. Kung ang isa sa kanila ay si Gong Wenshan, kung gayon sino ang isa pa? Naging mataimtim ang ekspresyon ni Yang Kai. Iyan ay nauugnay sa masamang balita na mayroon ako para sa iyo. Ang huling tao ay si Yuan Do. Ano? Nagulat si Li Yuanwang at maging si Gao Ting ay may di paniniwala sa kanyang mukha. Si Yuan Do iyon. Isa sa 3 Vice Sect Masters sa Langya Paradise. Malinaw na ang iba pang 7th grade Heaven Opening Realm Masters na naruroon sa silid ay alam din ang pagkakakilanlan ni Yuan Do, kaya ang kanilang mga ekspresyon sa sandaling ito ay napakaseryoso. Isa sa 3 Vice Sect Masters sa Langya Paradise ay na-corrupt ng Black Ink. Kung ang balitang ito ay kumalat sa publiko, sila ay sasailalim sa walang katapusang pangungutya. Halos hindi makapaniwala si Li Yuanwang sa kanyang narinig. Marshal Nephew, sigurado ka bang ang taong iyon ay si Yuan Do? Sumagot si Yang Kai. Ako mismo ang nakakita sa kanya. Paano ito magiging anuman maliban sa katotohanan? Kilala mo ba si Yuan Do? Tuloy-tuloy na tanong ni Li Yuanwang. Hindi naman sa hindi siya naniniwala sa mga salita ni Yang Kai, sadyang napakahirap niyang tanggapin ang katotohanan. Nang una akong dumating sa Langya Paradise at binisita kasama si Junior Sister Gu, nakilala ko si Yuan Do sa daan. Ipinaliwanag sa akin ni Junior Sister Gu ang kanyang pagkakakilanlan noong panahong iyon. Paliwanag ni Yang Kai. Nag-isip sandali si Li Yuanwang bago siya tumango bilang tugon. Tama. Bago ka dumating, tinatalakay ko ang ilang bagay kay Yuan Do. Dumating ka kaagad pagkatapos niyang umalis. Sa kasong iyon, maaaring makumpirma na si Yang Kai ay nagsasalita ng totoo. Ang pagkakakilanlan ng huling taong na-corrupt ng Black Ink ay maaari ding kumpirmahin. Isa pala ito sa 3 Vice Sect Masters sa Langya Paradise. Kahit na si Li Yuanwang ay may malakas na katatagan ng pag-iisip, nagulat siya sa balita at nawala ang kanyang katahimikan. Ang balitang dinala ni Yang Kai ay tiyak na binubuo ng mabuting balita at masamang balita. Ang magandang balita ay ang sitwasyon ni Langya Paradise ay hindi kasing lubha gaya ng una nilang hinulaan. Noong unang nabunyag ang pagkakakilanlan ni Shizing bilang isang Black Ink disciple, maraming mga foreign affairs envoys mula sa iba't ibang Cave Heavens and Paradises ang labis na nag-aalala tungkol sa sitwasyon sa Langya Paradise. Walang nakakaalam kung ilang Black Ink disciples ang nakatago pagkatapos ng lahat. Iyon din ang dahilan kung bakit agad silang nagpadala ng ilang dosenang high-grade Heaven Opening Realm Masters na may intensyon na tulungan ang Langya Paradise at itago ang sitwasyon. Sa sandaling ito lamang nila natuklasan na ang sitwasyon ay hindi masyadong kakilakilabot o hindi mabata. Kaunti lang ang mga tao na napinsala ng Black Ink strength. Sa ganitong paraan, makokontrol ang sitwasyon sa isang tiyak na lawak. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa paglabas ng impormasyon sa labas at nagdudulot ng gulat. Sa kabilang banda, isa sa 3 Vice Sect Masters ng Langya Paradise ay isang taong napinsala ng Black Ink. Wala nang mas masamang balita para sa Langya Paradise. Sinabi ni Yu Ziyang Dai ng Yinyang Cave Heaven. Sabihin sa amin ang lahat ng mga kaganapan at mga tao na nakatagpo mo ng detalyado. Sabay-sabay nating tingnan ang sitwasyon. Mabuti. Tumugon si Yang Kai bago siya magpatuloy. Sa panahon ng pagsasanay, kinumpirma ko ang pagkakakilanlan ng ilang Black Ink disciples. Siya nga pala, ang mga taong napinsala ng Black Ink at nasira ng kapangyarihan ng Black Ink clan ay tinatawag ang kanilang mga sarili na Black Ink disciples. Bahagyang tumango ang lahat. Iyon ay isang bagay na hindi pa alam ni isa sa kanila noon pa man. Hindi ito maaaring makatulong dahil walang sino man ang nakalusot sa Black Ink disciples upang mangalap ng higit pang impormasyon. Nagpatuloy si Yang Kai. Isa sa kanila si Gulinger. Pagkatapos ng pagsasanay, nakatanggap ako ng imbitasyon mula sa kanya. Inimbitahan niya ako sa kanyang Spirit Province para sa isang exchange meeting. Pagdating ko, nakita ko na nandoon na ang iba pang Black Ink disciples sa 6th grade Heaven Opening Realm. Sa simula, napaka-ordinaryo lang ng usapan. Wala itong pinagkaiba sa mga pagtitipon kasama ng iba pang mga kapatid. Pagkatapos, dumating si Yuan Do.
Inilarawan ni Yang Kai sa kanila ang lahat ng kanyang nakatagpo at narinig sa Spirit Province ng Gulinger sa kanila ng detalyado. Ang pangunahing dahilan ay na siya ay nag-aalala tungkol sa pagkawala ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Hindi may kakaila na ang high-grade Heaven Opening Realm Masters na naruroon sa lugar na ito ay mas alam ang tungkol sa Black Ink Clan kaysa sa kanya. Hindi may kakaila na kung hindi sinubukan ni Shizing na kalagkarin siya sa bagay na ito, hindi niya malalaman ang tungkol sa pagkakaroon ng isang bagay na kasing sama ng Black Ink Clan kahit ngayon. Nang sabihin niya sa kanila kung paano paulit-ulit na sinubukan ni Yuan Do na ay parinig siya, hindi maiwasan ng lahat na makaramdam ng labis na kaba kahit na alam nilang nalutas niya ang mga isyo ng walang anumang panganib. Pagkatapos ng lahat, hindi siya uupo dito ng ligtas at maayos kung hindi. Nang marinig ang tungkol sa altar at ang ritual ng paghahandog ni Yuan Do, bahagyang kumunot ang kanilang mga kilay bilang tugon. Pagkatapos, nang marinig nila ang tungkol sa Black Ink Giant Spirit God sa ancestral land ng Divine Spirit, sa wakas ay namutla sila sa takot. Gulat na tanong ni Yu Xiangdai. Ginawa mo ba ang kwentong iyon para linlanggan si Yuan Do, o totoo ba ang kwentong iyon? Mahigpit na tumugon si Yang Kai. Ang Black Ink Giant Spirit God ay umiiral. Nakaupo pa rin siya sa loob ng ancestral land. Gayunpaman, hindi ko sinabi kay Yuan Do ang buong katotohanan. Noong panahong iyon, ilang Divine Spirit na pinamumunuan ng Phoenix Clan at ng Kun Clan ang pumasok sa katawan ng Giant Spirit God upang imbestigahan ang sitwasyon. Kinumpirma nila na siya ay patay na sa loob ng maraming taon. Bukod, noong una kong nakuha ang Crystal Palace ng Dragon Clan, nasaksihan ko rin ang iba't ibang mga eksena mula sa sinaunang digmaan sa tulong nito. Sa sinaunang digmaang iyon, sinunog ng Dragon Clan's Dragon Emperor at Phoenix Clan's Phoenix Empress ang lahat ng kanilang blood essence at ginamit ang sacred treasures ng lahat ng Divine Spirit Clans bilang pundasyon upang hatiin ang ancestral land sa dalawa. Gamit iyon bilang batayan, nagawa nilang sugpuin at selyuhan ang Giant Spirit God. Bagamat nasaksihan niya ang iba't ibang mga eksena mula sa sinaunang digmaan noon, hindi niya alam ang tungkol sa aktwal na sitwasyon noong panahong iyon, lalong hindi naiintindihan kung bakit ang isang Giant Spirit God ay sumasalungat sa Divine Spirit sa ancestral land. Hanggang sa maya-maya nang makasalubong niya ang Black Ink Disciples ay bigla niyang naintindihan ang buong sitwasyon. Ang Demon Silang Land na ipinasa sa pamamagitan ng salita ng bibig sa pagitan ng mga Divine Spirit ay dapat talagang kilala bilang Black Ink Silang Land. Nang marinig ang tugon ni Yang Kai, lahat ay nakahinga ng maluwag. Mapalad na ang Giant Spirit God ay patay na. Ang Giant Spirit God Clan ay isang lubhang nakakatakot na lahi kung tutuusin. Kung hindi siya patay, kahit ang mga Divine Spirit sa ancestral land ay hindi siya mapipigilan kung siya ay palayain mula sa pagkabihag. Sa panahong iyon, tiyak na dadaloy ang mga ilog ng dugo sa 3,000 mundo. Sinabi ni Gauting. Sa madaling salita, ang kasalukuyang layunin ni Yuan Do ay palayain ang Giant Spirit God. Tama iyan. Tumanggo si Yang Kai. Ngunit, ang kanyang mga pagsisikap ay tiyak na walang kabuluhan. Bahagyang tumanggo siya. Nakontrol pa rin ang sitwasyon. Walang dahilan si Yuan Do para linlanggan si Yang Kai noong panahong iyon, kaya malamang na totoo ang sinabi niya noon. Ang Black Ink Insects ay napakabihirang. Para sa kadahilan ng iyon, nagawa lamang niyang sirain ang ilang tao sa Langya Paradise sa mga nakaraang taon. Kabilang sa kanila, maliban sa namatay na si Shizing, ang iba ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm. Martial Peak, Kabanata 4784. Hindi na pwedeng bumalik. Sa sandaling ito, isa lang ang matitiyak nila, si Yuan Do ang dahilan ng lahat. Hanggat pinutol nila ang pinanggalingan at pinutol ang mga pakpak na kanyang binuo, ang nakababahalang sitwasyon sa Langya Paradise ay malulutas. Sa kasamaang palad, hindi nila matiyak kung saan nagtatago ang tunay na Black Ink Clansman kung saan ginawa ni Yuan Do ang ritual ng pag-aalay ng sakripisyo. Ang paglutas lamang sa isyo ng Yuan Do at ng Black Ink Disciples ay hindi ganap na maaalis ang problema. Kung hindi nila maalis ang pangunahing dahilan ng isyong ito, maaaring lumitaw muli ang pangalawa o kahit pangatlo na Yuan Do sa mundo makalipas ang ilang libong taon. Nag-aalalang pinagmasdan ni Li Yuanwang. Sa paghusga sa kahulugan sa likod ng mga salita ni Yuan Do, ang Black Ink Clansman ay malamang na pinipigilan at tinatakan sa isang lugar sa 3,000 mundo. Kung ang kanyang pakikipag-ugnayan sa Black Ink Clan ay naging mas madalas sa nakalipas na 100 taon, kung gayon maaari itong isipin na ang pinigilan at selyadong miyembro ng Black Ink Clan ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbabalik ng kanilang kalayaan. Tumanggo si Yang Kai. Iyan din ang inangkin ni Yuan Do. Tungkol sa lugar kung saan ginaganap ang Black Ink Clan, may ideya ba ang iba sa inyo?
Itinaas ni Li Yuanwang ang kanyang ulo at tumingin sa high-grade Heaven Opening Realm Master sa ibaba niya. Lahat ay umiling bilang tugon. Nagsalita si Yu Changdao. Walang anumang kakaibang balita mula sa alinman sa mga Great Territories sa 3,000 Worlds sa mga nakaraang taon. Bukod dito, walang mga kaugnay na talaan na nakasulat sa mga sinaunang aklat ng Cave Heavens and Paradises. Maaaring ipagpalagay na ang pinigilan at selyadong Black Ink Clansman ay umiral na noon pa man. Ang insidenteng ito ay maaaring naganap pa bago ang pagsilang ng Cave Heavens and Paradises. Biglang nagkaroon ng ideya si Yang Kai. Maaaring nasa parehong panahon ito noong pinigilan at tinatakan ng Dragon Clan at ng Phoenix Clan ang Black Ink Giant Spirit God. Lumapit si Li Yuanwang at hinaplos ang kanyang balbas. Hindi imposible iyon, ngunit walang makapagkumpirma ng katotohanan. Walang ibang paliwanag kung bakit walang mga tala sa mga sinaunang aklat ng Cave Heavens and Paradises. Kung ang gayong masamang pag-iral ay tunay na napigilan at tinatakan, kung gayon ang mga sinaunang aklat na ipinasa sa mana ng Cave Heavens at Paradises ay tiyak na binanggit ang pangyayari. Maging ang high-grade Heaven Opening Realm Masters ng Cave Heavens and Paradises ay walang alam sa bagay na ito. Sa pagkakataong iyon, ang pinigilan at selyadong miyembro ng Black Ink Clan ay maaaring umiral lamang ng napakatagal na panahon ang nakalipas. Maaari ba itong matatagpuan sa Shattered Heaven? May nagtanong na nakakunot ang noo. Ang sitwasyon ng Great Territories sa 3,000 Worlds ay karaniwang alam natin. Tanging ang Shattered Heaven lamang ang magulo at puno ng lahat ng uri ng panganib. Kahit na ang high-grade Heaven Opening Realm Masters na tulad natin ay maaaring hindi makatakas ng hindi nasaktan kung nakipagsapalaran tayo ng malalim sa Shattered Heaven at nakatagpo ng panganib. Makatuwirang sabihin na ang Black Ink Clansman ay pinipigilan at tinatakan sa Shattered Heaven. Kinilala ni Yu Xiangdai ang ideya. Mukhang kailangan nating imbestigahan ng maigi ang Shattered Heaven. Napakahalaga ng bagay na ito, kaya walang puwang para sa kapabayaan. Tumanggo si Li Yuanwang bilang pagsang-ayon. Pag-usapan natin ang bagay na ito mamaya. Sa kasalukuyan, mas mahalaga na harapin ang Black Ink Disciples sa Langya Paradise. Senior Brother Li, mangyaring ayusin. Susuportahan namin ang Langya Paradise ng walang kondisyon. Noong una ay inakala nila na maraming Black Ink Disciples sa Langya Paradise, kaya naman mabilis na sumugod dito ang ilang dosenang high-grade Heaven Opening Realm Masters. Nais nilang gumawa ng pag-iingat upang maiwasan ang mga sakuna sa hinaharap. Ngayong nakumpirma na walang gaanong Black Ink Disciples, ang kanilang tensyon na nerbiyos ay lubos na nakaka-relax. Sa napakaraming high-grade Heaven Opening Realm Masters na naroroon, hindi magiging problema para sa kanila na makitungo sa ilang Black Ink Disciples. Kailangan lang nilang mag-ingat na hindi makontaminate ng Black Ink Strength. Kung tungkol sa mga gawain ng Langya Paradise, kailangan nilang ayusin ng Langya Paradise. Sa mga sumunod na araw, tahimik ang lahat. Ang pagsasanay na na-trigger ni Yang Kai ay usapan ng bayan. Ang pagsasanay na iyon ay naging inspirasyon din sa determinasyon ng maraming Heaven Opening Realm Masters sa Langya Paradise na maglinang ng mas mahirap. Sinabi na kasing dami ng ilang daang 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa Langya Paradise ang pumasok sa retreat ng sabay-sabay pagkatapos ng pagsasanay. Ang ilan ay nangakong hindi lalabas sa retreat hanggat hindi sila sumulong sa 7th grade Heaven Opening Realm. Dahil dito, ang dating buhay na Langya Paradise ay biglang naging mas tahimik at mas malungkot kaysa karaniwan. Sa Spirit Province kung saan nakatira si Li Yuanwang, maraming high-grade Heaven Opening Realm Masters ang nagtago ng kanilang mga figure na para bang may hinihintay silang dumating. Katulad nito, itinago ni Yang Kai ang kanyang sarili sa Void. Sa tulong ng Grand Array sa paligid ng Spirit Province, nagbalat kayo siya para maiwasang matuklasan ang kanyang aura. Sa balkonahe ng isang kubo na pawid sa ibaba, si Li Yuanwang ay nakaupo sa isang retan na upuan na parang isang matandang magsasaka sa kanayunan. May hawak na tasa ng tsaa, at paminsan-minsan ay humihigop siya. Isang daloy ng liwanag ang tumalsik mula sa malayo at dumapo sa harap ni Li Yuanwang. Kinuyam ng taong iyon ang kanyang kamao at sinabing, "Pagbati, Sect Master." Ngumiti si Li Yuanwang at sinenyasan ang kanyang kamay. "Umupo ka." Tumanggo si Yuando at umupo sa tabi ni Li Yuanwang bago siya nagtanong. "Pinapatawag mo ba ako dito dahil may kailangan ka sa akin, Sect Master?" Umiling si Li Yuanwang. "Hindi ba pwedeng makipag-chat ako sa iyo ng walang partikular na dahilan, brother?" Bahagyang natigilan si Yuando. "Senior brother, napakatagal ko nang narinig ang dalawang salitang iyon. Kailan ko huling narinig ang pamagat na ito? 3,000 taon na ba ang nakalipas? Oh,
5,000 taon na ang nakalipas. Napakatagal na noon na hindi na niya maalala. Siyempre, kaya mo, napangiti si Yuando. Isipin mo, matagal na tayong magkakapatid na tahimik na ganito. Tama iyan. Bumantong hininga si Li Yuanwang. Mula nang ikaw ay naging Vice Sect Master at ako ay naging Sect Master, nag-aalala lang kami tungkol sa Langya Paradise araw-araw. Si Yuando ay sumulyap sa gilid ni Li Yuanwang. Hindi pa kita nakitang nagbibigay pansin sa mga bagay na ito, junior brother. Sa kabaligtaran, ang mga kulay abong buhok ng tatlong Vice Sect Masters ay tumataas taon-taon. Kalokohan. Tugon ni Li Yuanwang nang may tuwid na mukha. Inilaan ko ang lahat ng aking dugo, pawis, at luha sa Langya Paradise. Paano magiging napakaluwalhati ng Langya Paradise kung hindi? Pabirong sambat ni Yuando. Huwag mong purihin ang sarili mo. Ito ang pundasyon na pinaghirapan ng maraming seniors na ay latag sa loob ng hindi masusukat na taon. Pinamamahalaan mo lang kung ano ang nagtagumpay nilang itayo. Seryosong tugon ni Li Yuanwang. Ang pamamahala sa kung ano ang kanilang nagtagumpay na itayo ay hindi isang simpleng gawain. Iniisip ng lahat na ang pagiging Langya Paradise Sect Master ay kahanga-hanga, ngunit hindi nila alam kung gaano nadudurog ang puso ko sa mga disipulo ng Langya Paradise. Inilukot ni Yuando ang kanyang mga labi. Ang walang hiya mong ugali ay hindi nagbago, kahit ilang taon pa ang lumipas, junior brother. Biglang napabulala si Li Yuanwang. Sa kabilang banda, malaki ang pinagbago mo, senior brother. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Yuando. Paano ako nagbago? Nagsalubong ang kanilang mga tingin. Pagkatapos, ang ekspresyon ni Li Yuanwang ay naging sobrang tame time. Tumanda ka na, senior brother. Matagal mong nawala ang kabaitan ng kabataan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, humagalpak siya ng tawa na may mapang-asar na mukha, na para bang siya mismo ay napakabata. Sabay tawa din ni Yuando. Ang dalawang kapatid ay tila bumalik sa panahon noong sila ay bata pa at walang pakialam. Bagamat palagi silang nag-aaway, nagkaroon sila ng napakalapit na relasyon sa isa't isa. Si Yuando ay sumali sa sekta dati, at sa oras na siya ay sumulong sa Heaven Opening Realm, si Li Yuanwang ay kasisimula pa lamang sa paglilinang. Ang grado lang ni Yuando noong una siyang sumulong sa Heaven Opening Realm ay hindi kasing taas ng kay Li Yuanwang. Iyon ang dahilan kung bakit pareho silang nasa 7th grade Heaven Opening Realm ngayon. Sa tingin mo ba patay na ang matanda? Biglang tanong ni Li Yuanwang. Tumawa si Yuando. Ang matanda ay napakasiglang tao. Paano siya namatay? Nasa 8th grade Heaven Opening Realm siya noong umalis siya. Tumanggaw si Li Yuanwang. Tama ka, sa kanyang personalidad, kahit napatay na ang lahat, mabubuhay pa rin siya at sumipa. Sa pagbanggit ng matanda, tila nawalan ng interes si Yuando. Sa makatuwid, ang dalawang fellow brothers ay bumalik sa katahimikan. Si Li Yuanwang ay humigop ng tsaa, at ang kanyang boses ay naging medyo grimmer. Senior brother, huwag mong masyadong sisihin ang matanda sa nangyari noon. Pinasulong ka niya sa 5th grade Heaven Opening Realm para sa iyong kapakanan. Hindi ko maintindihan noon, ngunit ngayon na ako na ang Sect Master. Sa tuwing may isang disipulong naghahanda na sumulong sa Heaven Opening Realm ay darating at magtatanong sa akin kung aling grado ang mas ligtas para sa kanila na sumulong batay sa kanilang pamana, pakiramdam ko hawak ko sa mga kamay ko ang kanilang kinabukasan at tadhana. Ang aking mga pagpipilian. Ang sagot ko sa kanilang tanong ay makakaapekto sa kanilang buong buhay. Nanatiling tahimik si Yuando. Masyado pa akong bata noon. At saka, sobrang tagal na ang lumipas. Walang paraan upang matukoy kung ano ang iyong pamana noong panahong iyon, ngunit dahil hiniling ka ng matanda na sumulong sa 5th grade Heaven Opening Realm, nangangahulugan ito na ang pagsulong sa 6th grade Heaven Opening Realm ay magiging lubhang mapanganib. Para sa iyo, ang matanda noon ay katulad ko rin ngayon. Hawak niya ang iyong hinaharap sa kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang pagpili ay ginawa para sa iyong kapakanan. Maaaring isa lang itong pagkakaiba sa pagitan ng 5th grade Heaven Opening Realm at ng 6th grade Heaven Opening Realm, ngunit ang pinakamaliit na maling hakbang ay mapatay ang iyong kaluluwa. Paano matitiis ng matandang lalaki na panoorin kang kulang sa ganoong kritikal na sandali? Ibinaba ni Yuando ang kanyang ulo, dahilan upang matakpan ng madilim na anino ang kanyang mga mata. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin ba na mali ang matanda, brother? Tanong ni Li Yuanwang. Sa wakas ay ibinuka ni Yuando ang kanyang bibig. Tulad ng sinabi mo, junior brother, paano ko hindi malalaman na ang matanda ay kumikilos lamang para sa aking ikabubuti? Kung ganoon nga ang kaso, bakit hindi mo maintindihan? Malungkot na tiningnan ni Li Yuanwang si Yuando.
Umiling si Yuando. Kahit isang kislap lang ng pag-asa, may posibilidad pa rin. Ang taong sumuko bago man lang sumubok ay may sakit na sa ulo. Tahimik na tinitigan ni Li Yuanwang si Yuando. Ilang sandali pa ang lumipas bago siya bumantong hininga. Senior brother, hindi pa huli ang lahat para tumalikod at magsisi. Lumamlam ang tingin ni Yuando, at tahimik siyang nakatingin sa malayo. Nalampasan ko na ang puntong walang babalikan, junior brother. Ang kanyang mga mata ay tila may kakaibang kapangyarihan na nagpapahintulot sa kanya na makakita sa kawalan. Nakatingin ng diretso sa direksyon ni Yang Kai, sumimangot siya. Sa totoo lang, mas curious ako kung paano nalalabanan ng batang iyon ang Black Ink Strength. Wala siyang alam noong una siyang dumating, ngunit naunawaan niya kaagad pagkatapos ng pakikipag-usap niya kay Li Yuanwang. Hindi naman siya tanga. Bukod pa rito, ang ugali ni Li Yuanwang ngayon ay napaka-abnormal. Ang pinagtataguan ni Yang Kai ay matatagpuan hindi kalayuan sa Yuando, at dahil sa agwat ng kanilang lakas, imposible para kay Yang Kai na panatilihing nakatago ang kanyang presensya sa ilalim ng sinadyang paghahanap ni Yuando sa paligid. Nang makitang nakita na ni Yang Kai ang kanyang takip, inihayag ni Yang Kai ang kanyang sarili ng walang palm at kinuyam ang kanyang kamao. Pagbati, Senior. Tumingin si Yuando kay Yang Kai na may pagtataka sa mukha. Ang iyong miniature universe ay nasira na ng Black Ink, kaya bakit hindi ka apektado? Senior, ang nakita mo ay ito. Bahagyang ipinakita ni Yang Kai ang kanyang miniature universe, dahilan upang lumitaw ang projection nito sa likuran niya. Tulad ng dati nang nakita ni Yuando, ang Black Ink Strength ay umikot sa miniature universe ni Yang Kai. Gayunpaman, habang kumalat ang miniature universe ni Yang Kai, mas maraming tanawin ang pumasok sa paningin ni Yuando. Naunawaan kaagad ni Yuando. 4 Universe Pillars. Kung mayroong anumang bagay sa mundo na talagang makakapigil sa Black Ink Strength, kung gayon ito ay maaaring ang 4 Universe Pillars lamang. Ang mga kapangyarihan ng isang Divine Spirit ay hindi ganap na makalaban sa pagguho ng Black Ink Strength. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang isang Divine Spirit ay maaaring masira ng Black Ink. Sadyang mas mababa ang posibilidad ng isang Divine Spirit na napinsala ng Black Ink kaysa sa isang Heaven Opening Realm Master na may parehong lakas. Hindi na kailangang sabihin, alam ni Yuando ang tungkol sa mga epekto ng 4 Universe Pillars. Sadyang ang 4 Universe Pillars ay napakabihirang mga kayamanan na mapapanaginipan lamang ng karamihan, kaya naman, ni minsan ay hindi niya naisip na si Yang Kai ay magkakaroon ng isa sa kanila, lalo na't si Yang Kai ay magiging matapang at walang ingat para sugpuin at tatakan ang Black Ink Strength sa kanyang miniature universe upang linlanggan ang kanyang mga mata. Kaya ibig sabihin patay na si Shizing. Siya ang nagutos kay Shizing na gamitin ang Black Ink Insect para suruan si Yang Kai, ngunit ligtas at maayos si Yang Kai. Hindi pa banggitin, pinigilan ni Yang Kai ang Black Ink Strength at tinatakan sa kanyang miniature universe. Maaaring si Shizing lang ang pinagmulan ng Black Ink Strength. Tumanggo si Yang Kai. Sa kanilang pag-uusap, maraming figure ang lumitaw ng wala saan. Mayroong hindi bababa sa 100 high-grade Heaven Opening Realm Masters na natipon sa lugar na ito. Samantala, nagwagayway ng kamay si Li Yuanwang, pinaandar ang silang Grand Array ng Spirit Province para ihiwalay ang loob mula sa labas. Napalingon si Yuando sa mga tao at tumawa. Napakaganda ng line-up. Talagang mataas ang tingin mo sa Yuan na ito. Sa napakaraming high-grade Heaven Opening Realm Masters, kahit na ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay maaaring hindi magkaroon ng pagkakataon, lalo na si Yuando, na nasa 7th grade Heaven Opening Realm lamang. Wala siyang pagkakataong manalo sa laban na ito. Ito ay tiyak na kamatayan para sa kanya.